to discuss all about the resultant vector. So ngayon, as you can see, we're going to proceed in our general physics class. So for more information about this lesson, watch this video till the end. So let us start. So before we discuss, I'm going to introduce you the prerequisites of our lesson. So of course, like, ewan ko kung nasabi ko na to. Dun sa physics natin, magiging prerequisites natin is yung calculus, pre-calculus, and the basic calculus. And I know that your calculus teacher might told you about these concepts of physics. So ngayon, na magiging prerequisites ng lesson natin ay from pre-calculus. Yun ay part ng trigonometry. Na applied ng trigonometry is circular functions and the angles of the unit circle. So, let's start. So, what is a vector? Ano ba pag sinabi natin vector? In physics, a quantity that has both magnitude and direction. Ibig sabihin, halimbawa, kapag ayan, tumayo tayo. So ngayon, para masabi natin yung vector, halimbawa kung magmumula ako dito, lumakad ako. Mabubuo natin ng vector from east direction. Lumakad ako mula doon. Halimbawa dito, gumawi ako. Pumunta ako kung dito sa aking actual kanan ako. Pero diyan makita sa video, naglakad ako mula kanan hanggang kaliwa. So lumakad ako pakaliwa. That is the direction. And I move left. Ganun ang mangyayari. Yan po ang ibig sabihin ng vector. So, balik tayo sa pinag-usapan natin. It is typically represented by an arrow whose direction is the same as that of the quantity and whose length is proportional to the quantity's magnitude. Ayan. Yung kanina kung ginawa kong paglalakad, kanina kung mula kanan, wala lang, lumakad lang ako. Halimbawa, lumakad ako ng 2 hakbang. Ganun lang. Pero pag sinabing vector, sinabi na, naglakad ako pakaliwa ng 2 hakbang. Okay, by the way, this picture is credited to the owner. So, let us proceed of parallel vectors. So, pag sinabi natin parallel, it is the two lines that no matter how long you extend them, they will never intersect. Sabagay, halimbawa, let's say, this is my calculator. Ganyan, this is a pen. Kahit sabihin natin, saan pa magpunta, kahit pa dito yan, or pa dito. Ganyan, no? Or, yan, papunta roon, papunta roon. Hindi sila mag-intersect unless, or, diba? Pag parallel, ganito. Okay, ganyan. Pagka iba na, intersecting. Okay? So, let us proceed. So, ang concept dito, same direction, we're going to add. Then, kapag a different direction, we are going to subtract. And, of course, we are going to use the direction of the bigger number. Para siyang, integers, yung mathematics 7. Kapag same sign, add. Kapag different sign, subtract. And use the sign of the bigger number. Ganun po, no? Adding integer rule, but their sign is their direction. Kaya nasabi. Shit. Okay. 4 na problem sa solve natin using parallel vectors. Una, 100 Newton plus 50 Newton is equal to 150 Newton. Ang direction nila parehas nakapapunta roon. Ang tawag dito, naka-east, going to the east. Therefore, going to the east din ang ating vector, ang ating direction. Ano ba pag sinabi natin, di ba meron tayong mga vector quantities like velocity, acceleration, displacement, di ba? Yun yung mga example. So, pwede natin
hindi lang naman siya applicable sa force. So, pwede natin kahit, baguhin natin unit, magiging meter. 100 meter plus 50 meters is 150 meters. Ganun lang. Pero naka-displacement yun. No? Halimbawa, if the pen falls, that is what we call the acceleration. So, pwede halimbawa, 100 meter per second squared plus 50 meter per second squared is equal to 150 meter per second squared. Ganun lang. Next, we have 200 Newton plus 160 Newton is equal to 40 Newtons. Bakit? Different sign. Kapag minus nyo yan, ito yung lalabas, di ba? 40. Ngayon, anong direction? Papunta sa kanan ulit or east. Bakit? Ang 200 siyang papunta siya dito. Ito naman papunta dito. Ang makita natin, mas mataas ang 200 sa 60, di ba? So, kung yung direct, yun ang susundin. O, sige. Ang technique natin. Disregard the signs. Disregard. Gawin nating 200. Since papunta, gawin nating minus. So, 40. Positive. Diba? Ayan lang siya. Next. Ito naman. 50 Newton plus 80 Newton. We have 13 Newton. Papunta sa kaliwa. Kasi, ang 80 ang higher than 50. So, ang direction ng 80 ay papunta sa kanan. Ay, sa kaliwa, brother. Kaliwa. Next. Ito naman, we have 140 Newton plus 50 Newton. Pataas, pababa. So, ano siya? Pataas o pababa? Ano yung therapy? EAT. So, pataas o pababa? Pataas. Kasi, pataas yung 140 eh. Yung 150, pababa. Eh, mas mataas yung 140, so pataas. Kaya magalala, wala kayong pera mawawala o pagkamali yung sagot nyo dito. No. Yan yung ating sa parallel vector. So, what about perpendicular? Ngayon, pag sinabi natin perpendicular, two lines intersection that form 90 degrees or the right angle. So, halimbawa, buti marami akong gamit dito. Kung kanina, dito yan. That is parallel. Ito yun, no? Ito, to. Ngayon, ito, pagka, nahulog. Ayan. Ano ba gagawin ko dito? Ayan, naka-intersect na siya. Ano ba yan? Ano ba? Ayan. Naka-straight ahead, nakatayo yung tablet ko dito sa libro ko. Ngayon, ang mangyayari, yan na yan, naka-form tayo ng right angle sa part. Ito, oh. Kasi parang pa letter L. Ayan. Pwede hindi ganito. Ayan, no? Ganyan. Naka-form ka ng right angle. For magnitude, yung kanyang tayo. Yung kanyang length or distance or displacement. Or displacement talaga siya kasi vector. So, using Pythagorean theorem, ito yung sinabi ko kanina na mababalikan natin yung mga diniscuss ko dati sa pre-calc. Sa mga dati nang nanonood, iyon na-discuss ko yung dati sa pre-calc. At sa mga bagong tanong sa channel ko, ayun, sana mag-subscribe kayo. So ayan, na-discuss ko na siya sa ating pre-calculus. Kapag sabi ko kanina, di ba may prerequisite? Trigonometry. Ngayon, sa vectors, pwedeng ito ang gamitin nyo. Ito talaga ang recommended na gamitin. Ito, kung gusto nyo mapadali yung buhay nyo, ito na lang yung symbol na gamitin nyo. Kasi parehas lang din naman. For angle of displacement or considered as direction, we have tangent theta equals y over x. Ganyan ang ginamit natin. Pero angle ang hinahanap natin eh, hindi naman ito.
inverse tangent. Or diba sabi ko nga sa inyo, pwede kung di kayo comfortable sa tan raised to negative 1, pwedeng gawin natin is arctan. Arctan. Kasi arc, diba? Halimbawa, kung isang angle, sa isang angle, kaya, halimbawa yan, ano bang tawag natin dito sa mga portion ganyan, yung curve, arc, diba? Halimbawa, sa isang circle, halimbawa, hatiin nyo yan sa pinaka, ang tawag natin dito, arc, diba? Ito rin, arc din. Ito, tawag ba na, pag binuo nyo, syempre circle na yun, or tawag dito, circumference. Pag dito, pag ganito lang, semicircle, diba? O, diba? Lalayo na naman tayo sa topic natin. Okay, balik na tayo sa ating pinag-usapan. So, we have solved problem number 5. So, we are going to find the magnitude and the displacement direction or angle of displacement with 30 Newton east, then 40 Newton north. Hindi nyo yan pwede na yung add subtraction. Diba kasi, kung parallel yan, pwedeng papunta rito, balik tayo. Itong cellphone ko sa aking calcul ko, pwedeng pa dito, pa ganyan, or pwedeng parehas silang pakanan o kaliwa. O kasi kaliwa tong ano ko naka-mirror lang siya. No? Ayan. O pwedeng pataas, pwedeng pababa. Pwedeng palihis. Ganon. Mayon na Okay. Ngayon, bago tayo magsagot, drawing muna tayo. So, kanina, sabi natin 30 east. Diba, meron tayo yung direction. So, this is your east. This is your west. North. And south. Diba, yan yun? West. W yan, ha? Yan. Ang east natin papunta rito. Kaya dito yan. Papunta ron. Sa kanan. Kanan. Okay. Then, 40 Newton north. North. By the way, sa natin, parang tawag dito relative coordinates or absolute, pakitama ko. Ewan ko man, lalo sa mga drafting majors dyan, AutoCAD. Dito ka na gano'n ng Cartesian plane. Bawa, ito yung Cartesian plane mo. Dito naman ang isa pa. Sabi, north. So, north. Pa-north. No? Pa-north. Pa-north siya. Okay. 40 Newton. Ngayon, paano natin ma-determine yung magnitude? Ayan. Pero sa unang tingin, alam na natin na papunta sa siya. Diba meron pa siyang between. Between. B-E-T-W-E-E-N. Baka niyo between na star sa mga Filipino dyan. Okay, so ito, north-east. Or ngayon sa physics, tawagin natin siya north of east. Ito man, north of west or kilala siya natin, nasanay natin tawagin siyang northwest. Ito naman, southwest or south of west. Saka meron tayong south of ganyan. Automatically, alam na natin na papunta siyang north of east. Kasi dito pa lang, ayun, nakita. Ito yung arrow. Paano kung di natin lagyan ng arrow? Diba? Nalagyan ko lang siya ng arrow, kaya mukha lang siya. Ang natin dito yung magnitude, always symbolize as R. Okay? Large R. Stands for resultant vector. Tapos, kasabay dyan, hinahunt din natin yung angle saka yung direction. For magnitude, ito na yung formula natin. So, R's of X, by the way, di ba sa isang Cartesian plane, itong horizontal na to, tinatawag natin siyang x-axis o sisa. Binabalikan lang natin pre-calculus or yung inyong math 8. I-record. Next, itong horizontal naka y. This is for y-axis or an ordinate. Dito, yung pinag-intersect
intersection mga line, ito ay tinatawag naman nating gene or yung coordinates na 0, 0. Okay. Ngayon, kung makikita nyo dito, meron tayong 30 Newton, yun yung X. Yung 40 Newton, yun yung Y. Kasi patayo, yung pa, that is your X or yung resultant vector X relative to X axis. Next, ito naman relative to Y axis man or yung Y. So, 30 squared plus 40 squared. So, magiging 50 Newton. Newton ang unit natin since Newton to. Diba, kapag kainan niya una, bago siya square root, magiging, diba, 30 squared plus 40 squared. 30 squared plus 40 squared. Diba, magiging ano siya, 2,500 Newton squared. Tapos, pagkatapos siya square root, magiging Newton na lang ulit. So, square 2500, that is 50. Okay. For displacement, balikan natin to. So, we have theta of resultant vector. We have the inverse tangent equals inverse tangent r sub y or resultant vector with respect to y-axis all over resultant vector with respect of x-axis. Substitute 40 divided by 30. Pagka na-divide nyo yan, tapos inverse nyo, inverse tangent, so we have 53.13 Newton. Newton, sorry. North of east, sorry, nakaano lang siya, sorry. North of east, ito yun. So, north of east. Kasi alam na natin, north of east siya eh. Tsaka, di ba sa ang quadrant 1 nyo is from 0 to 90. Ang quadrant 2 nyo ay 91 to 180. Ang quadrant 3 nyo ay 181 to 270. Sa fourth quadrant is 271 to 360. Diba ganun lang yun sa inyong reference angle? Binabalikan lang natin inyong circular function. Okay. We have addition of neither parallel nor perpendicular. Kung sa parallel, balikan natin ulit. So, ito. Ito ang inyong parallel. Perpendicular. Nagbibinata ang Math Justin. Next. Nor parallel. Hindi daw siya parallel nor perpendicular. Ano example nun? Ito. Halimbawa, diba kasi kapag ka naka-perpendicular yan, nabubuo yan ng right triangle. Diba? Ngayon, perpendicular, alam mo yung scalene triangle. Ayun, scalene. Kung sa parallel, ganyan lang siya. Sa perpendicular, ganon. Or ganito. Or ganire. Or ganire. Sa nor parallel, hindi siya parallel, hindi rin siya perpendicular. Baway ganyan. Ito. Hindi siya parallel. Sige, ganito na lang gawin natin. Ayan, hindi siya parallel, hindi rin siya perpendicular. Hindi siya nakaka-up ng 90 degrees. Diba? Ayan, ganyan ang mangyayari. Paano kaya mangyayari ngayon? Paano kaya? So, balikan natin, bago ang lahat, yun, balikan natin ulit ang anyong circular function. Balikan natin ang circular function natin. Ngayon, makikita nyo dito, meron kayong y saka x's dito. Circle nyo, binabalikan natin yung inyong circle. Binabalikan lang natin siya. Okay, balik tayo. So, ngayon, meron tayong x-axis dito na bubuo natin from x and y axis. Then, ito yung form na bubuo natin yung sa central angle theory. Excuse me. Yung magiging intersection ng line nito, ito yung radius, obviously. Yung radius. Ngayon, babalikan natin yung mga naging concept natin. Ang sin theta ay equal siya sa y, r. Ito yun. Sa
opposite over hypotenuse. Yung y natin, di ba ginawa na natin siyang resultant vector with respect to y-axis? Okay, ngayon, gano'n lang natin yung pinabalikan natin dun sa y. Pero kasi ina-apply na natin siya sa physics eh. So, magiging resultant vector respect sa y. No? Next, we have cosine. Cosine naman, x over r. Adjacent over hypotenuse. So, yung x, ginagawa lang natin siyang resultant vector kasi physics tayo eh. Okay. So, next, tangent. Ito na yung origin kung bakit nagkaroon tayo ng inverse tangent. That is opposite over hypotenuse. Okay. So, resultant vector, ganun lang din. Pythagorean theorem. Saka, if you're wondering, nakikita nyo lang tayo may mga weak letter na sigma, addition, magiging addition ng mga vectors o yung mga directions, magnitude, yung mga given magnitude with respect to x's and y's and combination. So, of course, yung angle, ito lang yun. So, pwede kapag dalawa lang daw ang given natin, halimbawa, gantong klaseng yan. Hindi tayo or mga ganto ng cosine and sine law. Yun yung mga may a over sine a equal yung yung mga ganito. Bawa. So, balik, gawa tayo ng problem. So, we are going to find the magnitude and the displacement or direction of 100 going to the east, then 150 at 30 degree north of east. Meron na tayong given angle at yung direction natin from north of east. So, let us draw. So, may 100 Newton tayo. So, bago ang lahat, drawing tayo ng imaginary Cartesian plane. So, from this point, drawing ka dyan ng to the east. To the east. Next. Gawa lang tayo ng tansya-tansya. So, yan, for the coordinate, pwede natin siyang i-expand or i-extend natin siya. Ganyan. Kapag gusto nyo magmano-mano, then talagang gusto nyo maging accurate, gamit kayo ng protractor. Ang technique dito, yung north, ito yung direction ng protractor, no? At yung east na kayo masisip. Bawa, meron kayong protractor, drawing ko na yung, bawa, ito yung protractor nyo. North, kasi direction, kapag ka north of east, ganyan, tapos dito kayo magsimula. Pagka naka-south siya, bawa, ito, south, ganyan. Pagka at west naman, actually, wala naman talagang ganun ang west of wala north. Yan ang technique ko sa inyo. Ganyan. Okay. Ngayon, north of east, since north of east, nag-ano ka, halimbawa ito, 30 degrees, nakabuo ka na. Doon ka na mag-mark mo to, tapos makabuo ka na ng dyan. Okay. So, yun. Ito yung 30 degrees mo. Ngayon, ito na yun. Eh, syempre, halimbawa, ito yung parang lapis mo lang eh. Tapos, saka mo na siya i-finalize. I-ruler mo na siya. Ito pwede namang, not to scale. Pero kayo, bahala kayo sa buhay nyo. At saka kayo masaya. Pero pagka tinansya-tansya niya, makukuha niya na rin naman yan yung, ito graphical approach. Tapos, ruruliran nyo na lang to. So, halimbawa, ito 150. 15 centimeters. Ito 10 centimeters. Tapos ito, sukatan nyo to. Halimbawa, nagawa niyo siya by, ginawa siya 10 centimeters dito. Tapos, ginanon nyo yung 30 degrees sa protractor nyo, ginanon nyo. Di ba, may lalabas sa 15 centimeters na nilagay nyo rito. Ito, para makuha nyo na yung sagot nyo, sukat nyo to. Makukuha nyo na agad. Pero ang problema dito, nagkakaroon tayo ng systematic error or random error. Tapos, pag gusto nyo kunin yung angle nito,
sukatan niyo yung protractor, hindi niyo lang ilagay yung center ng protractor niyo. No? Tapos yun lang, makuha niyo na rin yung angle. Pero ang gagawin natin kasi dito, mathematical approach. Okay? So, ito na yung theta or yung angle. Okay, using component method, yung addition, so, di ba, at summation. Ito, inad ko lang. Ito, paano mag-ito? Kanina, di ba, meron tayong sine theta equal siya sa y o r. Derive lang natin para makuha yung y, cross multiply. Ito yon. Tapos kung gamitin cosine theta, diba, x over r yan. Multiply. Ito, saka makuha nyo yung r. Ngayon, ganito yung ginawa. So, 100 times cosine 0. Cosine 0 is 1. So, 100 times 1 is 100. Sine 0 is 0. 0. So, 100 times sine 0, 100 times 0 is 0. Then, cosine 30, ang ating cosine 30 ay consist siya ng square root of 3 over 2. Tapos, pag ginawa natin siyang decimal is 0.866025403.8. Times nyo ngayon sa 150. So, meron tayong tayong 75 square root of 3, tapos pag kinonvert natin is 129,038,106. Pero, we prefer to estimate it to the 2 decimal places. Sa vlog na ito, lagi tayong gagamit ng 2 decimal places sa mga supporter ko siya. 2 decimal places ang rule natin, pero kung anong rule sa inyo yung teacher nyo, yung ginasundin. No? So, ayan. 2 decimal places kasi gusto ko. 2.229.90. Ngayon, dito naman, 129.90. Ngayon, para makuha yung summation, add natin to. 100 Newton plus 129.90 Newton. Pag in-add nyo, ito na yun. Tapos ito rin, add nyo rin. Ito natin yun. Paano pag matjasin kung pagpunta rito? Yan makuha ito, edi minus nyo to. Edi ganun lang. No, walang problema doon. Ano kung naka-ano siya, sabi, north of west, edi negative yun. Diba kung 100 north of west, edi negative nyo to. Sa kanya mamanos. Ganun lang din. Okay, for magnitude, meron na tayong summation. Ayan na yun. Naka-squared. Ang makukuha natin ngayon is 241.82 Newton. So, magnitude pa lang yan. So, meron na tayong magnitude. Ngayon naman ay angle naman ngayon ang hahanapin. Yung angle natin is summation of y all over summation of x. Inverse tangent nyo yan. Okay, so substitute lang, then we are going to get the angle. So, we have 18.07 degrees. Okay. So, ngayon, tinaray ko na rin siya via cosine law. Ito din yung cosine law saka tawag dito, sine law. Parehas lang din na lumabas. Kaso pinagkaiba, yung R natin ay lumabas is 241.83. Alin man doon ha, okay lang. Wala namang problema. So, 229.90 squared plus 75 squared. Kasi sa akin, 0.824. Diba nabanggit ko naman sa inyo? Ito kasi, iba yung lumabas ng tinaray. Pero at least, mahalaga dyan kung gaano siya kalapit. Yung lapit naman, mga 1.1 lang or mga isa lang. Huwag naman yung bawag, ginawa natin 241.82. Diba? Sagot natin. Tapos lalabas sa inyo 2.242. Huwag ganun. Pero pwede naman kasi i-estimate mo naman siya ng whole number. Pwede naman yan. Kasi lalabas 245, tapos pang gano'n. Huwag naman gano'n, layo-layo naman. So, gano'n lang, no? Kailangan nyo, kahit sabihin natin magka-systematic error, mga ano lang, ilang point lang. Huwag naman abot ng, huwag nga hanggat maaari, huwag lang abot ng, magiging 242.82, huwag no? So, pwede nyo siyang gamitan ng sine law sa cosine law. Pwede yun. Pero kung dalawang direction lang. Pero pag hindi, ito, gagamit yan ng component method. Yan yung siyasabi sa inyo, ma-apply nyo lahat. Yung mga tinuro ko. Sa circular function, sa trigonometry, applicable dito sa physics.
Meron pa yan. Huwag kayo magalala. Meron pa yan. Pero sa ngayon, dito natin puputulin ang ating lesson. So, ngayon, meron tayong activity na sana itatry. Try nyo, tingnan nyo lang. Try ko yung mga lahat ng mga pinasagutan ko dun sa mga activities ko. Try ko i-post lahat ng answer keys ng mga ito. Ngayon, ang sabi dito sa problem, we have 5 people are pulling the box. Find resultant vector and its angular. Ganun lang din, component method. Kasi ang ginawa na ko lang, 5 yung forces. Doon kasi, di ba, 2. Ngayon dito, 5. So, hopefully, meron kayong natutunan today. So, marami pa tayong exploration and discovery sa ating physics. So, that's all for today. Thanks for watching and see you in the next video.